Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. May good news. Ayan o, mainit-init pa na balita. Kaninang umaga lamang po nangyari, mga ka-PL. Alam nyo kung ano? Abay, tuluyan na pong pinulbos ang mga makakaliwa sa lugar ng Puerto Princesa, Palawan. Kaya, mga ka-PL, diniklara ng ating Pangulong Bongbong Marcos na insurgency free na ang lugar ng Palawan. Ito po ang video, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan pa-like sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. Ito yung weak leader. Sabi ng mga kritiko ng Pangulo, weak leader daw. Sila mga vlogger po na mga anti-Marcos, sila Banatbay, di ba? Yung kapatid niyang tanga. si Oily. Ayan, Oily na lang. Hindi ko po sasabihin yung pangalan. Wala na ibang bukang bibig lagi sa vlog niya, kundi Bagong Pilipinas daw. Wow! Inaasar niya po yung Bagong Pilipinas. Kasi daw, marami daw kapalpakan. Oh! Ano kayo ngayon? Weak leader, ha? O, ito na po ang video, mga ka-PL. Panoorin na po ninyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. It brings me a great joy to be able to be with you to preside over the pronouncement of Palawan as an insurgency-free province and to lead the opening ceremony of this year's National Peace Consciousness Month. I cannot think of a better way to open the celebration, the commemoration of the National Peace Consciousness Month than to also at the same time be able to announce and to declare Palawan Island as insurgency free. I recognize, of course, the collaborative and inclusive efforts of the regional and provincial task force, LCAC, Provincial Peace and Order Council, its partner agencies, and the people of the province for the successful implementation of the whole of nation approach to end local communist armed conflict. This has led to the achievement of this insurgency-free status for Palawan Island. The milestone that we celebrate today epitomizes the commitment that you have put to end the decades-long insurgency in the area through the provision of national reintegration programs for former rebels and promotion of the island's peace and security. At habang pinapakinggan natin ang mga paliwanag na ibinigay sa atin ng ating mga butihing local government officials, Governor Socrates and Mayor Byron, ay nakita naman natin kung bakit naging matagumpay itong ating peace process, hindi lamang dito sa Palawan, kung hindi sa iba't ibang panig sa iba't ibang lugar sa bansa. And these are the certain elements. Kung nakita ninyo, nung nagpapasalamat tayo sa mga na-involved dito, ay napakarami ang pasasalamatan. At nandyan siguro ang sekreto kung bakit naging matagumpay ito. Dahil lahat ng buong lipunan ay kasama na ngayon sa peace process. Noong dati ay nakita natin ay ang kaharap lamang ng mga rebelde ay sundalo at saka pulis. At kaya't napakahirap na maabot ang pagkakaintindihan at maibalik sa
sa ating lipunan ang mga naging rebelde. Ngayon, ito ay marami ng dinagdag na mga itinatawag na features that have helped us bring us to this day where we can commemorate the announcement or the declaration of areas in the Philippines as insurgent-free. Unang-una diyan ay yung tinatawag nga natin na whole of nation approach. At hindi lamang ang sundalo ang kausap, hindi lamang pulis ang kaharap ng mga rebelde, kung hindi pati na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kasama dyan sa pagdudulot, pagdadala ng serbisyo, ng infrastruktura na kinakailangan doon sa mga komunidad na yun. Kaya naman ay yan ang ipinaglalaban dahil alam naman po natin ay mamumundok ang isang magiging rebelde dahil sa kanilang palagay, hindi sila tinutulungan ng kanilang pamahalaan. Hindi sila tinutulungan ng kanilang mga opisyal. Hindi sila, they are neglected and have lost hope in our in a peaceful life, in a peaceful society. And that is why they resort to violence and they resort to fighting in the different forms. So, that is the first thing that we need to attend to. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino na nandito, hindi lamang ang pamahalaan, kung hindi pati na ang local communities, pati na ang local government, pati na ang mga pulis, pati na ang mga sundalo, pati na lahat ng bahagi ng ating lipunan ay nandiyan upang suportahan at pagandahin ang kanilang buhay. Kapag natupad natin yan, natupad natin yung pangako na yan, ay makikita natin na magiging mas madali ang usapan na papunta sa kapayapaan. Isa pang bahagi nito ay ang ating pagpapartner sa ating mga local government officials na ngayon, pati local government ay maaring makipag-usap sa mga lokal na rebelde. Dahil alam naman natin, pagka tayo na galing sa isang lugar, kilala naman natin, kilala mga kamag-anak natin, yung mga kaeskwela natin yan dati. Kaya't mas madaling lapitan ng mga local executive. Malaking bagay po ito. Ito ay malaking bahagi dito sa NTF-ELCAC at kaya't nagbago ang patakbo ng peace process dahil isa sa bahagi diyan ay yung pagsama ng local government at ng lahat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng national government upang tulungan at suportahan ang pagbalik ng mga naging rebelde sa ating lipunan. Nasaan na yung mga nagsasabi na weak leader daw si Pangulong Bongbong Marcos? Yan ba yung weak leader? Nagdeklara ng insurgency free sa Puerto Princesa, Palawan. Ito mga ka-PL, sa panahon po ni Tatay Digong, wala ho akong matandaan kung meron ba siyang nadeklarang lugar na insurgency free. Ewan ko lang po kayo, baka may natandaan ho kayo. Pero hindi ko po minamaliit ang kakayahan ni Tatay Digong. Siyempre, taga-suporta niya po tayo. At higit sa lahat, hindi ko po kinukumpara silang dalawa. Ang sa atin ho ngayon, mga ka-PL, etong mga kritiko ng Pangulo na hanggang ngayon nagsasabing weak leader daw si Pangulong Bongbong Marcos, napahiya ho sila. Kaya, Mr. President, ituloy-tuloy nyo po ang pagpulbos sa mga makakaliwa para mapatunayan po o para mapahiya po itong mga kritiko ninyo na nagsasabing weak leader daw po kayo at hindi nyo daw po kayang pulbusin itong mga makakaliwa. Sampal ho yan sa kanila mga ka-PL. Di ho ba? Sampal yan. Sasabihin ng mga yan. PL, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos
ang gumawa niyan, kundi ang local government man ng Palawan. Eh mga bugok, kapag ka nagkaroon ng problema sa isang lugar, dinadawit ninyo ang Pangulo. Pero kapag ka nagkaroon ng magandang balita tulad nito sa Palawan, eh hindi ninyo idadawit ang Pangulo. Mga ugok, ang lahat ng mga ginagawa ng mga local government, may basbas yan sa Pangulo. Baka nakakalimutan ninyo. Ha? Weak leader, ha? Oh, di. Napahiya na naman kayo. Ayos! O, hanggang dito lamang po mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.